Tatlong Patakaran Maria. Ang boses ni Ginang Consuelo, ang mayordomo ng mansyon, ay kasing lamig ng marmol na sahig na tinatapakan ko. Walang emosyon. Tila ba matagal na itong namatay sa lalamunan niya. Una, lahat ng bagay sa mansyong ito ay may tamang lugar. Ibalik mo kung saan mo kinuha. Pangalawa, bawal ang anumang ingay na hindi kailangan. Ang katahimikan ay ginto rito. At ang pangatlo, huminto siya at tinitigan ako ng mariin. Ang kanyang mga mata ay nagbababala. Ang pinakamahalaga sa lahat, huwag na huwag mong lalapitan, kakausapin, o tititigan man lang si Senyorito Lorenzo. Tumangulang ako, hindi naglakas loob na magsalita. Ito ang unang araw ko bilang katulong sa mansyono ng mga Vergara. At pakiramdam ko ay hindi ako pumasok sa isang trabaho, kundi sa isang museo. O baka sa isang mausoleo. Ang bawat sulok ay perpekto, makintal, ngunit walang buhay. Walang bakas ng tawa, walang amoy ng bagong lutong pagkain, tanging ang matapang na amoy ng panlinis at lumang pera. Isang linggo na ang nakalipas mula nang matanggap ako. Kailangan ko ng trabaho, ng lugar, kung saan pwede kong ibaon ang sarili ko sa gawain para makalimot. At ang mansyong ito, sa sobrang katahimikan, ay tila perpektong lugar para magtago mula sa mga alaala. Habang nagpupunas ako ng isang hilera ng mga antigong florera sa pasilyo, isang pinto ang bahagyang nakabukas. Sumilip ako. Doon, sa gitna ng isang malawak na kwarto, nakaupo sa isang wheelchair, ang isang batang lalaki, siguro ay mga 12 taong gulang. Maputla ang kanyang balat, manipis ang katawan, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Siya siguro si Lorenzo, si Enzo. Sa kandungan niya ay may isang bagay na hindi nababagay sa karangyaan ng silid. Isang luma at medyo mayupi ng bola na gawa sa plastik. Kulay pula ito, na may mga guhit na dilaw at aso, ang uri ng bola na mabibili mo sa bangketa sa halagang 20 pesos. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw mula sa malaking bintana, isang tuldok ng kulay sa mundong halos itim at puti. Hindi siya gumagalaw. Niyayakap niya ang bola, pero hindi niya ito pinaglalaruan. Ang mga daliri niya ay nakahawak dito, na para bang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero ang kanyang mga mata ay blanko, isang estatwa ng kalungkutan. Napahigpit ang hawak ko sa basahan. Bigla, hindi na ang malamig na mansyon ang nakikita ko. Amoy ng usok, sigaw ng mga kapitbahay, ang init ng apoy sa balat ko. Isang maliit na kamay ang humahawak sa akin at pagkatapos ay wala na. Isang pamilyar na boses na sumisigaw ng pangalan ko, Ate Maria, at isang bolang plastik, kaparehong-kapareho ng hawak ni Enzo, na gumugulong palayo sa akin, palayo sa kamay ng kapatid kong si Totoy, bago nilamon ng dilim ang lahat. Napapikit ako, nang mariin at napahawak sa dibdib. Ang sakit. Palagi na lang nandoon ang sakit. Pagmulat ko, nakatingin pa rin ako kay Enzo. Nakita ko sa kanya ang kapatid ko. Nakita ko sa kanya ang lahat ng nawala sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, isang bagay ang pumintig sa puso ko. Hindi awa, hindi lungkot, isang determinasyon. Hinintay kong sumapit ang gabi. Ang mansyon ay naging mas tahimik, mas nakakatakot. Ang bawat yabag ko sa pasilyo ay umaling-awngaw na parang isang kasalanan. Dala ang isang maliit na piraso ng makulay na papel na itinago ko mula sa aking mga gamit. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura ng kwarto ni Enzo. Natutulog na siya. Kahit sa pagtulog, yakap-yakap pa rin niya ang bola. Dahan-dahan akong lumapit, halos hindi humihinga. Sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama, maingat kong inilapag ang ginawa ko. Isang sarimanok na gawa sa papel. Ang mitolohiyang ibon na simbolo ng pag-asa. Isang munting paglabag sa mga patakaran.
Isang munting handog ng kulay sa kanyang madilim na mundo. Aalis na sana ako nang may marinig akong mahinang kaluskos. Lumingon ako. Sa himbing ng kanyang pagtulog, bahagyang gumalaw ang kamay ni Enzo. Ang kanyang mga daliri na kanina'y mahigpit na nakakapit sa bola ay bumitaw ng kaunti at ngayon ay bahagyang nakapatong sa papel na pakpak ng sarimanok. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng maraming buwan. May pag-asa. At sa sandaling iyon ng munting tagumpay, isang boses ang bumasag sa katahimikan mula sa likuran ko. Malamig, matigas, at puno ng kapangyarihan. Anong ginagawa mo o ginagawa mo rito? Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo. Pinapanood siya sa monitor ng security camera. Nakita ko ang lahat. Ang pagpasok niya, ang paglapit niya sa aking anak, ang pag-iwan niya ng basura sa tabi ng kama nito. Galit. Iyon ang unang naramdaman ko. Isang nakakapasong galit na gumapang sa aking mga ugat. Sino siya para suwayin ang pinakamahalagang patakaran sa aking pamamahay? Bumalik ako sa kwarto. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, kontrolado. Nakatayo pa rin siya roon, nakangiti, na para bang isang anghel na nag-aalay ng biyaya at hindi isang empleyadong lumalabag sa kontrata. Hindi ko kayo binabayaran para mag-iwan ng basura sa kwarto ng anak ko. Sabi ko, ang boses ko ay kasing tulis ng bubog. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha, ang mabilis na pagkawala ng kanyang ngiti. Kinuha niya ang papel na ibon. Paumanhin po, sir. Hindi na po mauulit. Siguraduhin mo lang, sabi ko. Bago ko siya tinalikuran, isang salita ko lang, isang senyas, at mawawala na siya sa mansyong ito. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko alam kung bakit. Sa aking opisina, kung saan ang lahat ay nasa ayos at bawat desisyon ay base sa lohika, muli kong pinanood ang recording. Paulit-ulit. Pinanood ko ang dahan-dahang paggalaw ng daliri ng aking anak. Isang galaw na hindi nagawa ng 2 taon ng physical therapy at ng mga pinakamahuhusay na doktor. Isang galaw na naidulot ng isang pirasong papel. Napahilamos ako sa aking mukha. Ang alaala ni Catalina ay bumalik na parang isang sampal. Masyado kang istrikto, mahal, sasabihin niya. Ang kanyang tawa ay parang musika sa loob ng mga pader na ito. Ang mga bata ay kailangang tumawa, kailangan nilang maglaro. At ano ang ginawa ko? Ginawa kong bilangguan ng tahanan ng aming anak. Isang ligtas na bilangguan, pero bilangguan pa rin. Ginawa ko ito para protektahan siya, para hindi na siya muling masaktan. Dahil ang huling beses na siya ay masaya, ang huling beses na siya ay naglalaro sa labas. Iyon ang araw na kinuha siya mula sa akin. Ang saya ay panganib. Iyon ang aral na itinatak ko sa aking isipan. Lumipas ang mga araw. Si Maria Dalisay ay naging anino. Mahusay siya ng magtrabaho, tahimik, halos hindi mo mararamdaman ang kanyang presensya. Pero alam kong may ginagawa siya. Nakikita ko ang mga maliliit na pagbabago. Isang araw, sa oras ng tanghalian, nakita ko sa tray ng pagkain ni Enzo ang isang panyong papel. May nakaguhit dito. Isang simpleng smiley face, gamit ang ballpen. Gusto ko sanang magalit. Isa na namang paglabag. Ngunit bago pa ako makapagsalita, nakita kong kinuha ni Enzo ang kutsara at sinimulang kumain. Inubos niya ang kanyang pagkain, isang bagay na bihira niyang gawin. Kinabukasan, may bago na namang guhit sa panyo. Isang araw. Pagkatapos ay isang bulaklak. Mga munting regalo ng kabaliwan sa aking kontroladong mundo. At sa bawat araw, mas masigla si Enzo. Hindi pa rin siya nagsasalita. Pero ang blangkong tingin sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng kuryosidad. Isang gabi, habang dumadaan ako sa tapat ng kanyang silid, may narinig akong mahinang himig. Isang pamilyar na himig. Huminto ako. Sumandal ako sa pader, nakatago sa dilim. Si Maria. Kinakantahan niya si Enzo, at hindi lang basta kanta.
Iyon ang kantang palaging inaawit ni Catalina para patulugin ang aming anak. Isang lumang Tagalog na oyayi tungkol sa mga bituin at pangarap. Ang puso ko, na matagal ko nang pinatigas na parang bato, ay biglang nakaramdam ng kirot na pati imang bagang ko. Saan niya narinig ang kantang yon? Isang kantang kinulong ko na sa baul ng mga alaala, kasama ng mga larawan ni Catalina at ng lahat ng bagay na minsan kong minahal. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko si Maria na nakaupo sa sahig sa tabi ng wheelchair ni Enzo. Dahan-dahan niyang hinihimas ang buhok ng aking anak habang kumakanta. At si Enzo, nakapikit siya, ngunit isang maliit. Halos hindi mapansing luha ang gumulong mula sa kanyang mata at pumatak sa kanyang pisngi. Hindi iyon luha ng lungkot. Alam ko, iyon ay luha ng isang taong may naaalala, isang matamis na alaala. Umalis ako roon na parang magnanakaw. Bumalik ako sa aking opisina at isinara ang pinto. Ngunit ang himig ng kanta ay sumusunod pa rin sa akin, bumubulong sa aking isipan. Sino ka ba talaga, Maria Dalisay? Kinabukasan, mas binantayan ko siya. Mula sa mga monitor, pinanood ko ang bawat galaw niya. Nakita ko kung paano niya inilagay ang pagkain ni Enzo sa mesa at pagkatapos ay umupo sa sahig, hindi kalayuan, at nagsimulang itupi ang mga makukulay na papel, mga ibon, mga bulaklak, mga bangka. Hindi niya kinakausap si Enzo, pero ang kanyang presensya ay parang isang mainit na kumot sa malamig na silid. Biglang, sa gitna ng katahimikan, si Enzo ay nagsimulang umiyak. Hindi malakas, kundi isang mahinang hikbi na puno ng sakit. Agad na lumapit si Maria. Hindi niya ito niyakap o binuhat. Umupo lang siya sa tabi nito. Inilapit ang kanyang upuan at nagsimulang gumawa ng panibagong ibong papel. Tahimik, payapa. At pagkaraan ng ilang minuto, tumahan si Enzo. Ang mga daliri niya ay muling humaplos sa papel. Naramdaman ko ang isang bagay na pamilyar at masakit. Inggit. Dahil sa loob ng 2 taon, wala akong nagawa kundi panoorin ang pagdurusa ng aking anak. Pero ang babaeng ito, sa loob lang ng ilang linggo, ay nagawa siyang patahanin gamit lamang ang katahimikan at isang pirasong papel. Ang pagkainggit ay mabilis na naging pagdududa at ang pagdududa ay naging takot. Hindi ko siya kilala. Hindi ko alam ang motibo niya. Paano kung ang lahat ng ito ay isang palabas? Paano kung pinapaikot niya lang ako? Pinapaikot ang aking anak para sa isang masamang dahilan? Masyadong mabilis ang lahat. Masyadong epektibo. Ang aking mansyon ay isang kuta. Bawat sulok ay may kamera. Bawat pinto ay may sensor. Ngunit ang mga mata ay nakakakita lamang ng kilos, hindi ng mga salita, hindi ng mga bulong. Kailangan kong marinig. Nang gabing iyon, matapos matiyak na ang buong kabahayan ay natutulog na, pumasok akong muli sa silid ni Enzo. Sa aking palad ay isang maliit na aparato. Hindi mas malaki sa isang butones, isang high-frequency microphone. Habang nakatitig ako sa natutulog na mukha ng aking anak, naramdaman ko ang pag-aatubili. Ito ay isang paglabag sa kanyang privacy, ngunit mabilis itong napalitan ng pamilyar na damdamin. Ang takot na mawala siya. Ang takot na ako ay nagkakamali. Maingat kong idinikit ang aparato sa ilalim ng maliit na lamesa sa tabi ng kanyang kama. Walang bakas. Walang makakahalata. Bumalik ako sa aking opisina. Isinuot ang aking high-tech na earphone at binuksan ang receiver. Sa simula, tanging ang mahinang tunog ng aircon at ang paghilik ni Enzo ang naririnig ko. Nagsalin ako ng brandy sa isang baso. Umupo sa aking mamahaling leather na upuan at naghintay. Ano man ang binabalak ng babaeng yon, malalaman ko. Ilang minuto pa, narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Ang halos walang ingay na mga yapak ni Maria. Ang pag-aayos niya ng kumot ni Enzo. Tahimik lang siya.
Pakiramdam ko ay nag-aaksaya lang ako ng oras. Baka nga malinis ang intensyon niya. Baka ako lang ang paranoid. Iinumin ko na sana ang brandy nang may marinig akong isang bulong. Isang bulong na puno ng pag-asa at lambing. Isang bulong na direktang sumasalungat sa lahat ng pinaniniwalaan ko. Isang bulong na parang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng takot sa aking katawan. Napatigil ang aking paghinga. Sa aking earphone, narinig ko ng malinaw ang boses ni Maria, malambing at determinado. Subukan nating igalaw ang paa mo, Enzo. Kaya mo yan. Napahigpit ang hawak ko sa baso ng alak, ang aking mga daliri ay namuti sa diin. Hindi maaari. Ipinagbabawal ko ang pag-asa sa loob ng mansyong ito. Dahil ang pag-asa, iyon ang unang hakbang patungo sa sakit. At hindi ko hahayaang masaktan muli ang aking anak. Hindi kailanman. Alam ko, mapanganib ang ginagawa ko. Pero sa tuwing nakikita ko ang bola sa kandungan ni Enzo, ang alaala ni Totoy ay bumabalik. Ang huli niyang tawa habang hinahabol ang kaparehong bola sa aming bakuran. Bago ang lahat ay naging abo. Para sa akin, ang bolang iyon ay hindi lang isang laruan. Ito ay isang pangako. Isang pagkakataong itama ang nakaraan, kahit sa ibang paraan, sa ibang bata. Isang hapon, habang abala ang lahat sa ibaba, at sigurado akong nasa opisina si Don Alejandro, naglakas loob ako. Dala-dala ko ang bolang plastik. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Natagpuan ko si Enzo sa kanyang silid, nakatingin sa bintana, sa mga batang naglalaro sa kabilang kalsada. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay parang isang punyal sa aking dibdib. Lumuhod ako sa harap niya. Hindi ako nagsalita. Dahan-dahan kong inilapag ang bola sa sahig sa pagitan ng kanyang mga paa na nababalot ng makapal na medyas. Napatingin siya sa bola, tapos sa akin. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang pag-aalinlangan. Hindi tayo maglalaro. Bulong ko. Ang boses ko ay halos hangin lang. Gusto ko lang, subukan nating hawakan gamit ang paa mo. Umiling siya ng bahagya, isang halos hindi mapansing galaw. Kasama mo ako, Enzo, sabi ko. Hinawakan ko ng marahan ang kanyang kamay. Hindi kita iiwan. Tinitigan niya ako. Sa loob ng ilang segundo, tila nagbabasa siya ng aking kaluluwa. At pagkatapos, dahan-dahan, ibinaba niya ang kanyang tingin sa bola. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang determinasyon. Huminga siya ng malalim. Nakita ko ang panginginig ng kanyang kanang binti. Ang pagtiim ng kanyang munting bagang. Ang butil ng pawis na namuo sa kanyang noo. Kaya mo yan, bulong ko. Isa lang, konti lang. At pagkatapos nangyari ito, gumalaw ang kanyang paa. Mga 1 pulgada lang, ngunit sapat na yon para bahagyang matulak ang bola. Gumulong ito, bahagya lang, at huminto. Isang himala. Napasinghap ako. Tumingin ako kay Enzo at ang nakita ko ay isang bagay na mas milagro pa. Isang ngiti, isang maliit, nahihiya, ngunit totoong-totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Parang isang bituin na biglang sumindi sa madilim na kalangitan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nakita mo? Nagawa mo, Enzo. Nagawa mo. Sa sobrang tuwa, hindi namin napansin ang anino na biglang tumakip sa siwang ng pinto. Hindi namin narinig ang mga yabag na papalapit. Ang narinig lang namin ay isang boses, malamig, puno ng galit na hindi ko maintindihan. Sinabi ko ng wag. Napatayo ako sa gulat. Si Don Alejandro. Nakatayo siya roon. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng paparating na bagyo. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi sa akin, kundi sa bolang nasa sahig. Sa isang mabilis na kilos, lumapit siya at sinipa ang bola. Tumama ito sa pader ng malakas, lumikha ng isang nakakabinging ingay sa loob ng tahimik na silid. Sir,
Nagsimula ako, nanginginig. Hindi ka nakikinig, di ba? Sabi niya. Ang boses niya ay mababa at mapanganib. Binalingan niya ako at sa unang pagkakataon, nakita ko ang purong takot sa ilalim ng kanyang galit. Inilalagay mo sa panganib ang anak ko. Pero gumalaw po ang paa niya. Lumayas ka. Putol niya sa akin. Walang anumang emosyon. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Ngayon din. Pero si Enzo, mga gwardiya! Sigaw niya. 2 unipormadong lalaki ang mabilis na pumasok. Hinawakan nila ako sa magkabilang braso. Sinubukan kong pumiglas. Ang mga mata ko ay nakatuon kay Enzo. Ang nangiti niya ay nawala na. Napalitan ng pamilyar na blangkong tingin. Ang kanyang katawan ay muling naging estatwa. Habang hinihila nila ako palabas ng silid, isang tunog ang pumunit sa katahimikan ng buong mansyon. Isang sigaw. Isang sigaw na puno ng sakit, galit at pagkawala. Isang sigaw na nanggaling sa isang lalamunang hindi gumana sa loob ng 2 taon. Huwag! Napatigil ang lahat. Ang mga gwardiya. Si Don Alejandro. Maging ako. Lumingon kami. Nakatayo si Enzo o sinusubukang tumayo. Nakahawak sa kanyang wheelchair. Ang buo niyang katawan ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Kinuha niya ang sarimanok na papel na nasa mesa at ibinato ito sa pader. Huwag! Sigaw niyang muli. At pagkatapos ay napahagulgol siya. Isang malakas, nakakabasag pusong iyak na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon na walang kaluluwa. Iyon ang huli kong nakita bago ako tuluyang kinaladkad palabas. Itinulak nila ako sa labas ng malaking gate na bakal na nagsara sa aking likuran na may malakas na kalabog. Nagsimulang bumuhos ang ulan. Nakatayo lang ako roon, basang-basa, talunan. Nabigo ako, hindi lang sa trabaho ko. Nabigo ako kay Enzo. Habang nakatayo ako roon, nanginginig sa ginaw at sa kabiguan, isang pares ng matingkad na ilaw ang tumapat sa akin. Isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa aking harapan. Dahan-dahang bumaba ang bintana sa likuran. Isang babae, nakasuot ng damit na pangnegosyo at may suot na perlas, ang tumitig sa akin. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Miss Dalisay, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw sa gitna ng patak ng ulan. May kailangan kang malaman tungkol sa pamilyang Vergara. Ang loob ng kotse ay mainit at tuyo. Isang malaking pagkakaiba sa malamig na ulan na bumabasa pa rin sa aking damit. Walang nagsasalita sa amin. Pinapanood ko lang ang mga ilaw ng syudad na dumadaan. Ang bawat patak ng ulan sa bintana ay parang mga luhang gumuguhit. Saan ako dadalhin ng babaeng ito? Ano ang kailangan niya sa isang basang sisiw na katulong na katatapos lang masisante? Huminto kami sa tapat ng isang maliit na coffee shop, tahimik at halos walang tao. Halika, sabi niya sa isang mahinahong boses. Sa loob, ang amoy ng kapeng barako at mainit na tinapay ay yumakap sa akin. Umorder siya ng 2 tasa ng mainit na tsokolate at mga ensaymada para akong isang pulubi na naimbitahan sa isang palasyo. Umupo kami sa isang mesa sa sulok. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi ko mabasa. Pagod o lungkot? Salamat po dito, ma'am, pero nagsimula ako. Sino po ba kayo? Huminga siya ng malalim. Ako si Dr. Elena Reyes. Huminto siya. Tila'y binibigyan ako ng pagkakataong namnamin ang kanyang mga susunod na salita. Kapatid ako ni Catalina Vergara. Nabitawan ko ang kutsarita na hawak ko. Kumalansing ito sa platito, ang tanging ingay sa pagitan namin. Si Catalina, ang yumaong asawa ni Don Alejandro, ang ina ni Enzo. Paano? Matagal na kitang pinagmamasdan, Maria.
Pagpapatuloy niya, hindi pinapansin ang aking pagkabigla. Mula pa noong unang araw na nag-apply ka para sa trabaho, naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Bakit po? Isa po ba kayong imbestigador? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi. Isa akong kapatid na tumutupad sa isang huling kahilingan. Inilabas niya mula sa kanyang mamahaling leather bag ang isang sobre. Luma na ito at medyo naninilaw na ang papel. Inabot niya ito sa akin. Ang pagkakapasok mo sa mansyon ay hindi aksidente, Maria. Plinano ko ang lahat. 1 taon na akong naghahanap ng tamang tao. 1 taon mula nang mabasa ko ang sulat na iniwan ng ate ko bago siya pumanaw. Binuksan ko ang sobre. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa loob ay isang liham, isinulat sa eleganteng sulat kamay. Elena, kapatid ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. Huwag kang iiyak, ngunit may hihilingin ako sa'yo. Bantayan mo ang mag-ama ko, si Enzo, ang aking munting anghel, at si Alejandro, ang aking si Alejandro, na alam kong sa mga oras na ito ay nakakulong na sa sarili niyang takot. Darating ang araw, kakainin siya ng takot na yon. At kapag nangyari iyon, kakailanganin niya ng tulong. Hindi mula sa doktor, hindi mula sa eksperto, kundi mula sa isang pusong nakakaunawa sa sakit. Humanap ka ng isang taong may sapat na tapang para paalalahanan siya kung paano muling magmahal. Napahawak ako sa aking bibig. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Alam ni Catalina ang kahinaan ng asawa niya. Bulong ni Elena, ang boses niya ay basag. Alam niyang ang takot ang papatay sa kaluluwa ni Alejandro. Nakita ko sa mga record mo ang nangyari sa pamilya mo. Ang sunog. Napayuko ako. Wala po akong nagawa. At yun mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko, Maria. Sabi niya, ang kanyang boses ay biglang naging matatag. Dahil alam mo ang pakiramdam ng mawalan. Dahil nakita ko kung paano mo tinitingnan si Enzo. Hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang batang nangangailangan ng init. Hindi doktor ang kailangan nila, Maria. Ang kailangan nila ay isang puso. Pinunasan ko ang aking mga luha. Ang lahat ng nangyari, ang pag-aalaga ko kay Enzo, ang galit ni Don Alejandro, ang sigaw ng bata. Lahat ay umikot sa aking isipan. Hindi ito isang trabaho, isa itong misyon. Pwede kang tumanggi, sabi ni Elena. Karapatan mo yan. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, karapatan mong maghanap ng sarili mong kapayapaan. Kapayapaan? Kailan ko huling naramdaman iyon? Isinara ko ang aking mga mata at isang tunog ang umaling-awngaw sa aking isipan. Hindi ang sigaw ng kapatid kong si Totoy, kundi ang sigaw ni Enzo. Huwag! Isang sigaw na humihingi ng saklolo. Dinilat ko ang aking mga mata at tinitigan si Dr. Reyes. Ang pag-aalinlangan sa aking dibdib ay napalitan ng isang bagay na mas matibay. Determinasyon. Hindi ko na iligtas si Totoy. Pero si Enzo, baka kaya ko pa. Ano po ang kailangan kong gawin? Tanong ko. Makalipas ang 1 oras, muli akong nakatayo sa harap ng malaking gate ng mansyon ng mga Vergara. Ang ulan ay tumila na. Sa aking kamay, mahigpit kong hawak-hawak ang sulat ni Catalina. Hindi na ako ang basang sisiw na katulong. Isa akong sundalo na may dalang mensahe. Pinindot ko ang buzzer. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang maliit na pinto sa gate. Isa sa mga gwardiya ang lumabas at nagulat nang makita ako. Bawal na po kayo rito, ma'am. Sabihin ninyo kay Don Alejandro na narito ako. Sabi ko, ang boses ko ay matatag. Sabihin ninyo, may dala akong sulat mula kay Catalina. Biglang nagbago ang mukha ng gwardiya. Nagmamadali siyang bumalik sa loob. Ilang sandali lang, ang malaking gate na bakal ay dahan-dahang bumukas. At doon, sa dulo ng mahabang driveway, sa ilalim ng ilaw ng portiko, nakatayo siya.
Si Don Alejandro. Nakakunot ang kanyang noo. Ang kanyang postura ay matigas na parang bato. Nagsimula akong maglakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay isang paninindigan. Hindi ko inalis ang aking tingin sa kanya. Nang nasa harapan na niya ako, ang tanging namamagitan sa amin ay ang liwanag at dilim. Nakita ko ang pagtataka at galit sa kanyang mga mata. "Ikaw na naman?" tanong niya. Ang boses niya ay isang pabulong na kulog. Nakatayo siya sa harap ko. Basang-basa pa rin ng ulan ang laylayan ng kanyang damit. Ngunit wala na ang takot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang determinasyon na halos kayang tumapat sa akin. "Ikaw na naman?" Ulit ko, ang bawat salita ay may diin. "May kailangan po kayong basahin," sabi niya. Iniaabot ang isang luma at naninilaw na sobre. Tinitigan ko ang sulat kamay sa sobre. Isang pitik ng sakit ang naramdaman ko sa aking puso. Kilalang kilala ko ang sulat kamay na yon. Ang bawat kurba, ang bawat tuldok. Ito ang sulat kamay ni Catalina. Kinuha ko ang sobre mula sa kanya. Ang aking mga daliri ay bahagyang nanginginig. Paano ito napunta sa kanya? Pumasok ako sa aking opisina nang hindi nagsasalita. Iniwan siyang nakatayo sa pasilyo. Isinara ko ang pinto. Sa ilalim ng liwanag ng aking desk lamp, binuksan ko ang liham. Si Alejandro. Ang aking si Alejandro, na alam kong sa mga oras na ito ay nakakulong na sa sarili niyang takot. Humanap ka ng isang taong may sapat na tapang para paalalahanan siya kung paano muling magmahal. Ang bawat salita ay isang suntok sa aking kaluluwa. Tila ba si Catalina mismo ang nagsasalita mula sa kabilang buhay? Nakikita ang lahat ng aking ginawa. Nauunawaan ang bawat pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Ang galit ko kay Maria ay unti-unting napalitan ng isang nakakabinging ingay sa loob ng aking isipan. Ang boses ng aking asawa na puno ng pagmamahal at pag-aalala. Napatungo ako sa aking mesa. Ang aking muka ay nakasubsob sa aking mga palad. Gumuho ang aking depensa. Sa loob ng 2 taon, ako ang naging haligi, ang bakal na pader ng pamilyang ito. Ngunit sa isang iglap, dahil sa isang pirasong papel, naramdaman ko ang bigat ng lahat ng aking desisyon. Narinig ko ang mahinang katok sa pinto. "Ginoong Vergara?" Huminga ako ng malalim. Itinayo ko muli ang aking pader, ngunit sa pagkakataong ito, may mga lamat na. Pinagbuksan ko siya ng pinto. "Hindi ako narito bilang katulong, Ginoong Vergara," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. "Narito ako para sa anak ninyo, para sa habilin ng asawa ninyo." Nagtagpo ang aming mga mata. Digmaan. Isang digmaan sa pagitan ng kanyang pananampalataya at ng aking takot. "Ano ang gusto mo?" tanong ko. "Isang pagkakataon," sagot niya. "Bigyan niyo ako ng 1 linggo. Hayaan ninyo akong gawin ang alam kong tama para kay Enzo. Kung sa loob ng 1 linggo ay wala kayong nakitang pagbabago, ako na mismo ang aalis at hindi na kailanman magpapakita pa." 1 linggo. 7 araw. Tila isang kawalang hanggan. Pero narinig ko sa aking isipan ang sigaw ni Enzo. Ang unang salitang binitiwan niya sa loob ng 2 taon, at ito ay para pigilan ang pag-alis ng babaeng ito. "Sige," sabi ko. Ang salita ay parang laso na lumabas sa aking bibig. 1 linggo. Pero sa isang kondisyon, mananatili ka sa mansyon. Hindi ka aalis. At babantayan ko ang bawat galaw mo. 1 maling kilos, Maria, at tatawag ako ng pulis. Maliwanag? Tumango siya. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Maliwanag po. At nagsimula ang aming kakaibang kasunduan. Ang mansyon ay naging isang entablado. Siya ang gumagalaw at ako ang manonood. Ibinigay ko sa kanya ang buong kalayaan sa silid ni Enzo. Pinanood ko. Sa pamamagitan ng mga kamera,
Kung paano niya tinuruan si Enzo na itupi ang mga papel, kung paano sila nagbabasa ng mga libro ng tahimik, kung paano niya kinakantahan ang oyayin ni Catalina. Wala akong makitang mali. Lahat ay maingat, mahinahon, puno ng pasensya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro sa estante, isang makapal na aklat ang nahulog mula sa itaas. Sa isang iglap, nakita ko itong babagsak sa kanyang ulo. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Automatikong kumilos ang aking katawan. Mula sa kinatatayuan ko sa may pinto, tumakbo ako ng mabilis. Naitulak ko siya palayo sa tamang oras. Bumagsak ang libro sa sahig, ngunit kami ay magkalapit. Sobrang lapit. Nakahawak ang aking kamay sa kanyang baywang para suportahan siya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa aking dibdib. Naramdaman ko ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. O baka puso ko yon. Napatingin ako sa kanyang mga mata. Mga matang puno ng pagtataka. Nakita ko ang aking sarili sa kanyang mga mata. Isang lalaking pagod, isang lalaking nag-aalala. At sa isang saglit, sa gitna ng digmaan namin, may kumislap, isang koneksyon, isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Mabilis akong lumayo. Tila napaso. Tumikhim ako at inayos ang aking damit. Mag-iingat ka sa susunod, sabi ko. Ang boses ko ay mas marahas kaysa sa nararapat bago ako mabilis na umalis. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Ang pakiramdam ng kanyang paghawak, ang tingin sa kanyang mga mata. Ginugulo nito ang aking sistema. Kailangan kong ipaalala sa aking sarili kung sino ang kalaban. Ang kalaban ay ang pag-asa, ang emosyon. Habang iniisip ko yon, tumunog ang aking pribadong telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Sinagot ko ito. Hello? Walang nagsasalita sa kabilang linya. Katahimikan lang. Akmang ibababa ko na ang telepono nang may marinig akong isang himig. Mahina, tila galing sa malayo, ngunit malinaw. Isang music box at ang tinutugtog nito ay ang oyayin ni Catalina, ang parehong kantang kinakanta ni Maria kay Enzo. Napatayo ako. Nanlamig ang aking buong katawan. Hindi ito maaaring maging si Maria. Kasama niya si Enzo sa silid. Hindi rin ito maaaring si Elena. Iisa lang ang taong nakakaalam ng kantang yon bukod sa pamilya namin. Isang taong matagal ko nang ibinaon sa limot. Isang anino mula sa nakaraan. Ang music box ay huminto. At bago naputol ang linya, isang mahinang pagtawa ang narinig ko. Isang pagtawang puno ng panunuya. Ang kalaban ay hindi lang pala ang pag-asa. May isa pa. At nagbabalik siya. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Ang sigaw ni Enzo noong araw na yon ay tila nagbukas ng isang gripo sa kanyang lalamunan. Nagsimula siyang gumawa ng mga tunog, mahihinang A at O sa simula. At pagkatapos, isang hapon, habang hawak-hawak niya ang isa sa mga ibong papel na ginawa ko, tinitigan niya ito ng matagal. Sari. Sinubukan na niya. Ang kanyang noo ay nakakunot sa konsentrasyon. Lumuhod ako sa tabi niya, hindi humihinga. Anong sabi mo, Enzo? Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay sa ibon. At sa isang malinaw, nanginginig ngunit buong boses, sinabi niya ang salita. Sarimanok. Hindi ko napigilan ang mapaluha sa tuwa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Tama. Ang galing-galing mo, Enzo. Naramdaman ko ang pagngiti niya sa aking balikat. Ang mga araw ay napuno ng ganitong kaliit na mga tagumpay. Isang salita dito, isang pagtayo na tumatagal ng 3 segundo doon. Si Don Alejandro ay palaging nasa paligid. Isang anino sa may pinto, hindi nagsasalita. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat progreso. Nakita ko ang pagtataka sa kanyang muka na mabilis niyang tinatago sa likod ng isang blangkong ekspresyon. Pakiramdam ko na nanalo na ako. Nananalo na kami. Ngunit ang liwanag ay palaging may kasamang anino.
Isang gabi, nagising ako sa isang sigaw. Isang sigaw na puno ng purong takot. Mabilis akong bumangon at tumakbo papunta sa silid ni Enzo. Naabutan ko si Don Alejandro na naroon na, nakatayo sa tabi ng kama. Si Enzo ay nakaupo, nanginginig. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Pawis na pawis siya. Nakaturo siya sa isang madilim na sulok ng kanyang silid. May tao. Hikbi niya. May ahas. May ahas sa kamay. Agad akong lumapit at niyakap siya. Panaginip lang yan, Enzo. Ligtas ka rito. Wala ritong ahas. Ngunit patuloy siya sa pag-iling. Totoo. Totoo. Bulong niya, bago tuluyang humagulgol sa aking mga bisig. Nang sa wakas ay muli siyang nakatulog, naiwan kami ni Don Alejandro sa katahimikan. Bangungot lang iyon, sabi niya. Ngunit narinig ko ang panginginig sa kanyang boses. May takot sa kanyang mga mata na mas malalim pa sa pag-aalala para sa isang masamang panaginip. Tila may alam siya. Kinabukasan, hindi maalis sa isip ko ang mga salita ni Enzo. May ahas sa kamay. Hindi iyon isang ordinaryong bangungot ng isang bata. Iyon ay isang detalye, isang partikular na detalye. Nang gabing iyon, habang tahimik na ang buong bahay, hindi ako mapakali. Kinuha ko ang aking cellphone. Sa una ay nag-atubili ako. Ito ay pagtawid sa isang linya na hindi ko dapat tawirin. Ngunit ang imahe ng takot sa mukha ni Enzo ay nagtulak sa akin. Binuksan ko ang internet browser at nag-type. Vergara kidnapping. Daan-daang mga artikulo ang lumabas. Karamihan ay tungkol sa yaman ni Don Alejandro. Ngunit isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw sa mga lumang balita. Ricardo Santos, isang dating business partner, isang mapait na tunggalian. Mga banta, mga akusasyon ng pananabutahe. May isang artikulong nakakuha ng pansin ko. Isang panayam sa isang dating empleyado ni Santos. Sabi niya, si Ricardo, mayabang yan. May malaking tattoo ng kobra sa braso. Ipinagmamalaki niya yon. Sabi niya, simbolo raw yon ng pagiging tuso niya. Kobra, ahas, nanlamig ang aking dugo. Hindi ko na malayan ang marahang pagbukas ng pinto ng aking silid. Anong ginagawa mo? Napatalon ako sa gulat at agad na itinago ang aking cellphone. Si Don Alejandro, nakatayo sa may pinto. Ang kanyang muka ay hindi mabasa sa dilim. Wawala po, sir. Hindi lang ako makatulog. Lumakad siya papalapit. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa buong silid. Huminto siya sa harap ko. Pakiramdam ko ay kaya niyang basahin ang nasa isip ko. Sino si Ricardo Santos? Tanong ko ng diretso, bago pa ako mapigilan ng aking takot. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Isang kisap mata ng gulat na agad napalitan ng isang pamilyar na galit. Saan mo narinig ang pangalang yan? Tanong niya. Ang boses niya ay mababa at nagbabanta. Sir, si Enzo. Yung panaginip niya, yung ahas. Nag-research lang po ako. I told you to stop. Putol niya sa akin. Ang kanyang mga kamay ay naikuyom. Tumulong ka sa paggaling niya, Maria. Huwag mong hukayin ang mga bagay na matagal nang nakabaon. Pero paano kung yun ang kailangan niya para tuluyang gumaling? Giit ko. Paano kung ang pag-alala ang susi para makalaya siya sa takot niya? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Sigaw niya. At sa pagkakataong yon, naririnig ko hindi lang ang galit, kundi ang purong desperasyon. May mga bagay na mas mabuting manatiling nakabaon para sa kaligtasan ng lahat. Tinalikuran niya ako at akmang aalis na. Natatakot po ba kayo sa kanya? Tanong ko. Ang tanong ay lumabas na lang sa aking bibig. Huminto siya. Hindi siya lumingon. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging maririnig ay ang aming mga hininga. Hindi ako ang pinoprotektahan ko rito, Maria. Sabi niya sa isang boses na halos pabulong. Bago siya tuluyang umalis at isinara ang pinto, iniwan akong mag-isa sa dilim na puno ng mga tanong. Kinabukasan si Enzo ay mas tahimik kaysa dati. Halatang apektado pa rin siya.
ng kanyang masamang panaginip. Sinubukan ko ang lahat, pagbabasa, pagtitiklop ng papel, pagkanta. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging napapatingin sa madilim na sulok ng silid. Sa hapon, habang sinusubukan kong pasayahin siya, binigyan ko siya ng lapis at papel. Gusto mong mag-drawing? Tumango siya. Kinuha niya ang lapis. Ang inaasahan ko ay maguguhit siya ng bahay, o araw, o mga ibon, tulad ng dati. Ngunit iba ang kanyang ginuhit. Mga linya, magugulo, galit na mga linya. At sa gitna ng mga linyang yon, isang figura, isang tao. At sa braso ng taong yon, isang paikot-ikot na hugis. Nang matapos siya, itinulak niya ang papel papunta sa akin. Nanginginig ang kanyang kamay. Kinuha ko ito. Tinitigan kong mabuti. Ang mga guhit ay simple. Parang guhit ng isang bata. Ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang mensahe ay nakakakilabot. Ito ay ang larawan ng isang lalaki. At sa braso nito, malinaw na malinaw, ay ang guhit ng isang ahas na kobra na handang tumuklaw. Napatingin ako kay Enzo. Nakatingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Puno ng isang tanong na hindi niya masabi. Siya! Bulong niya. Siya! Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, naririnig namin ang tunog ng doorbell. Maya-maya pa, isang katulong ang kumatok at pumasok. May dalang isang maliit na kahon. Para po kay Don Alejandro, sabi ng katulong. Pero nakalagay po sa note, ipabukas daw po kay Senyorito Enzo. Napakunot ang noo ko. Sino ang magpapadala ng regalo para kay Enzo? Kinuha ni Enzo ang kahon. Nag-aalangan siyang buksan ito. Tinulungan ko siya. Nang buksan namin ang takip, ang aking paghinga ay napatigil. Sa loob ng kahon, sa ibabaw ng itim na seda, ay nakahiga ang isang pamilyar na bagay. Isang ibong sarimanok. Nagawa sa makulay na papel. Ngunit ang isa sa mga pakpak nito ay bali. Ang oras ay tila huminto. Nakatitig lang ako sa kahon, sa sirang pakpak ng sarimanok. Isang simbolo ng pag-asa na ginawang simbolo ng isang masamang babala. Si Ricardo. Narinig ko ang mahinang hikbi ni Enzo. Nakita ko ang takot na muling bumalot sa kanyang buong pagkatao. Itinulak niya palayo ang kahon na para bang ito ay may lason. Hindi, bulong niya. Ayoko. Ayoko. Anong nangyayari rito? Ang boses ko, ang boses ni Alejandro. Pumasok ako sa silid, na alarma sa ingay. Nakita ko ang lahat sa isang iglap, ang takot sa mukha ni Enzo, ang pagkabalisa ni Maria, at ang kahon sa sahig. Nilapitan ko ito, at nang makita ko ang laman, isang malamig na kamay, ang tila dumakot sa aking puso, at piniga ito ng mahigpit. Ang alaala ng tawag sa telepono, ang himig ng music box, ang mahinang pagtawa. Hindi yun isang babala. Ito na ang simula. Sinusubukan niyang pasukin ang aking kuta, gamit ang mga bagay na mahalaga sa aking anak. Ginagamit niya ang mga sandata ni Maria laban sa amin. Napatingin ako kay Maria. Ang kanyang mukha ay maputla. Sa mga mata niya, nakita ko ang parehong realisasyon. Siya ang nagpadala nito, bulong niya. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pag-unlad, ang lahat ng mumunting pag-asa na itinayo namin sa loob ng ilang araw, ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang takot na sinubukan kong ibaon sa loob ng 2 taon ay bumalik ng may buong lakas, mas malaki at mas nakakatakot kaysa dati. Tama ako. Mula sa simula, tama ako. Ang pagbubukas ng pinto sa emosyon ay pagbubukas ng pinto sa panganib. Si Maria ang nagdala ng liwanag sa mansyong ito. Ngunit ang liwanag ay umaakit ng mga anino. Siya ang gumising sa natutulog na damdamin ni Enzo. Ngunit ginising din niya ang isang halimaw na matagal nang nag-aabang sa dilim. Hindi. Tapos na ito. Tapos na ito. Sabi ko. Ang aking boses ay walang kabuhay-buhay. Kinuha ko ang kahon
at itinapon ito sa basurahan. Tumingin ako kay Maria, hindi na bilang isang kaalyado, kundi bilang pinagmulan ng lahat ng ito. Pinalalala mo lang ang lahat, sabi ko. Ang bawat salita ay isang hatol. Pero sir, wala nang pero-pero. Sigaw ko, at sa pagkakataong ito, hindi ko na pinigilan ang galit at takot na nag-uumapaw sa akin. Hindi mo naiintindihan. Ang bawat ngiti ni Enzo, ang bawat salitang sinasabi niya, ay parang isang imbitasyon sa demonyong yon na bumalik. Akala mo ba nakakatulong ka? Hindi. Ipinapahamak mo siya. Nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Hindi po yan totoo. Talaga? Hamon ko sa kanya. Tumingin ako kay Enzo na nakasiksik sa isang sulok, nanginginig. Tingnan mo siya. Tingnan mo ang ginawa mo. Masaya ka na ba? Alam kong hindi iyon makatarungan. Alam kong sinisisi ko siya para sa mga kasalanan ko, para sa mga multo ng aking nakaraan. Ngunit ang takot ay isang makasariling damdamin. Gagawin nito ang lahat para mabuhay kahit na kailangan nitong manakit ng iba. Mga gwardiya. 2 gwardiya ang mabilis na pumasok. Ang kanilang mga mukha ay alerto. Mula ngayon, utos ko, ang aking boses ay kasing tigas ng bakal. Bawal nang lumapit si Miss Dalisay sa kwarto ng anak ko. Ilak ang pinto. Walang sino man ang pwedeng pumasok o lumabas nang wala ang aking pahintulot. Naiintindihan? Opo, sir. Sir, parang awa niyo na. Pagmamakaawa ni Maria, lumalapit sa akin. Huwag ninyong gawin to kay Enzo. Kailangan niya ako. Ang kailangan niya ay kaligtasan, sagot ko. Hinarap ko ang mga gwardiya. Dalhin niyo siya sa kanyang silid at siguraduhin ninyong hindi siya makakalabas. Habang hinihila ng mga gwardiya si Maria papalayo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa akin, puno ng sakit at hindi makapaniwala. Huwag po, sigaw niya. At sa likod ko, narinig ko ang isang mahinang iyak. Maria. Ang boses ni Enzo. Puno ng takot. Isang malakas na click ang narinig ko nang ilak ng mga gwardiya ang pinto ng silid ni Enzo. Sumunod ang isa pang click mula sa pinto sa kabilang dulo ng pasilyo kung saan dinala si Maria. Nakatayo ako sa gitna ng pasilyo na papaligiran ng mga nakalak na pinto. Nilikha ko na naman ang aking perpektong bilangguan. Ligtas, tahimik, at puno ng kawalan ng pag-asa. Mula sa likod ng pinto, narinig ko ang mahinang pag-iyak ni Enzo. Tinatawag niya ang pangalan ni Maria, paulit-ulit, na parang isang panalangin. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Gusto kong pumasok. Gusto kong yakapin siya. Ngunit ang imahe ng sirang sarimanok ay nakatatak sa aking isipan. Pumikit ako ng mariin. Hindi ako pwedeng maging mahina. Bumalik ako sa aking opisina at isinara ang pinto. Ang katahimikan ay nakakabingi. Ang aking kuta ay muling naitayo. Ngunit sa pagkakataong ito, pakiramdam ko ay ako ang bilanggo. Kinuha ko ang isang bagay mula sa nakatagong kompartimento ng aking drawer. Isang maliit, mabigat, at malamig na bagay. Isang baril. Tinitigan ko ito. Pagkatapos ay kinuha ko ang aking telepono at idinayal ang isang numero na matagal ko nang sinubukang kalimutan. Ang numero mula sa tawag noong gabing iyon. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Akala ko hindi ka natatawag, sabi ng isang pamilyar, nanunuya na boses sa kabilang linya. Napatayo ako. Ang aking mga kamao ay nakakuyom. Ricardo, sabi ko. Ang aking boses ay mahinahon, ngunit puno ng galit. Alam kong ikaw yan. Mag-usap tayo. Nakatayo ako sa labas ng nakalak na pinto. Ang aking palad ay nakapatong sa malamig na kahoy. Naririnig ko siya sa loob. Ang kanyang mahinang pag-iyak. Ang paulit-ulit niyang pagbigkas sa pangalan ko. Enzo. Bulong ko. Kahit alam kong hindi niya ako maririnig. Nandito lang ako. Naramdaman ko ang pagtulo
ng sarili kong mga luha. Ang pakiramdam ng kabiguan ay parang isang lason na gumagapang sa aking mga ugat. Nabigo ako. Muli, parang noong gabing nasunog ang bahay namin, puno ng takot at walang magawa. Hindi, hindi ngayon. Umupo ako sa sahig, ang aking likod ay nakasandal sa pinto. Hindi ako aalis. Kahit naharangan pa niya ako ng 1,000 pinto, hindi ko iiwan si Enzo. Huminga ako ng malalim. Ano ang gagawin ko? Ano ang sasabihin ko? At pagkatapos, isang alaala ang pumasok sa isip ko. Isang kwentong madalas ikwento sa akin ng aking lola. Enzo, sabi ko, mas malakas na ngayon. Sapat para marinig niya sa kabilang panig ng pinto. Makinig ka sa akin. Tumahan siya ng bahagya. Isang senyales na nakikinig siya. May ikukwento ako sa iyo, pagpapatuloy ko. Ang boses ko ay nanginginig sa simula. Tungkol ito sa isang ibon. Isang napakagandang ibon na ang pangalan ay Sarimanok. Nagsimula akong magkwento tungkol sa kung paano nahuli ang Sarimanok at ikinulong sa isang hawlang ginto. Araw-araw, malungkot ang Sarimanok. Araw-araw, tinitingnan niya ang kalangitan sa labas. Pero alam mo ba ang ginawa niya, Enzo? Tanong ko. Hindi siya sumuko. Araw-araw, kahit nabali ang kanyang pakpak, sinusubukan niyang lumipad. Kahit 1 pulgada lang, kahit konti lang. Dahil daw alam niya na sa labas ng hawla, may naghihintay sa kanya. Ang araw, ang mga ulap, ang kalayaan. Habang nagsasalita ako, ang aking boses ay naging mas matatag. Hindi na lang ito isang kwento para kay Enzo. Ito ay isang kwento para sa aming dalawa. Para sa lahat ng nakakulong sa kanilang sariling takot. At isang araw, Enzo, sa sobrang pagsubok niya, lumakas ang kanyang pakpak at nabuksan niya ang pinto ng hawla. At lumipad siya. Lumipad siya ng napakataas. Nang matapos ako, ang tanging maririnig ay ang katahimikan. Maya-maya pa, may narinig akong isang kaluskos mula sa loob. Isang tunog ng pag-urong ng sapatos sa sahig. Isang mahinang ungol na parang may nagpipilit na tumayo. Pinigil ko ang aking hininga. Enzo? At pagkatapos, narinig ko ang pinakamagandang tunog sa buong mundo. Isang salita. Mahina, nanginginig, ngunit puno ng pag-asa. Ma. Ria. At kasabay noon, isang malakas na kalabog na para bang may isang bagay na bumagsak. Samantala, sa kabilang dulo ng mansyon, katatapos lang ng tawag ni Alejandro. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Nagkasundo na sila ni Ricardo, isang pagtatagpo, isang huling pag-aayos ng kanilang mga nakaraan. Mabigat ang kanyang mga paa habang naglalakad siya pabalik sa pasilyo. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang pagkakamali. Ang pagkulong kay Enzo, ang pagtaboy kay Maria, lahat iyon ay ginawa niya dahil sa takot. Ngunit ngayon, kailangan niyang harapin ang takot na yon ng literal. Papalapit na siya sa silid ng kanyang anak nang makita niya si Maria. Nakaupo sa sahig sa labas ng pinto. Ang muka ay basang-basa ng luha, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil mula sa siwang sa ilalim ng pinto, nakita niya ito. Isang anino. Ang anino ng kanyang anak. Nakatayo. Nang walang tulong, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Sa loob ng silid, si Enzo ay nakatayo, nakahawak sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang dahon sa hangin. Pawis na pawis siya, ngunit nakatayo siya at sa kanyang mukha ay isang nangngiti ng tagumpay. Binuksan ni Alejandro ang pinto. Nang makita siya ni Enzo, ang nangiti nito ay lalong lumawak.
Papa, ang salitang yon. Ang simpleng salitang yon na 2 taon niyang hindi narinig. Iyon ang bumuwag sa huling piraso ng pader na nakapalibot sa puso ni Alejandro. Gumuho ang lahat. Ang takot, ang pagmamataas, ang pagkakasala. Lumuhod siya sa sahig. Hindi niya napigilan ang mga luhang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Mga luhang matagal na niyang kinimkim. Lumapit si Enzo, humahakbang ng paika-ika at niyakap siya. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, niyakap ni Alejandro ang kanyang anak pabalik. Isang yakap na puno ng pagsisisi, pagmamahal at pasasalamat. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, tumingin si Alejandro kay Maria na nakatayo sa may pinto, tahimik na lumuluha habang pinapanood sila. "Patawarin mo ako," sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako sa lahat." "Wala po kayong kasalanan," sagot ni Maria. Ang kanyang boses ay malambing. "Hindi," sabi ni Alejandro, umiling-iling. Tinitigan niya si Maria. Inilalantad ang kanyang kaluluwa. "Kasalanan ko. Natakot akong mahalin siya dahil baka mawala rin siya sa akin, katulad ng pagkawala ng lahat." Habang ang emosyonal na sandaling yon ay nagaganap, isang tunog ang bumasag sa katahimikan, ang matinis na tunog ng telepono ni Alejandro. Tumingin siya sa screen. Ricardo Santos. Napatayo siya. Ang kanyang katawan ay biglang naging alerto. Sinagot niya ang tawag. "Nasa labas ako ng gate mo, Vergara," sabi ng boses sa kabilang linya, malamig at puno ng pagbabanta. "Oras na para tapusin ang lahat." Ang takot ay isang pamilyar na bisita. Ngunit sa pagkakataong ito, nang marinig ko ang boses ni Ricardo, iba na ang aking naramdaman. Ang dating nanlalamig na takot ay napalitan ng isang mainit at nag-aalab na determinasyon. Tumingin ako kay Enzo na ngayon ay nakakapit sa kamay ni Maria. Nakita ko ang bunga ng tapang. Nakita ko ang resulta ng pag-asa. Hindi na ako muling magpapakulong sa takot. "Huwag kang aalis dito," sabi ko kay Maria. Ang aking boses ay kalmado. "Tawagan mo si Dr. Reyes. Sabihin mo ang nangyayari. Ako na ang bahala rito." Bago pa man siya makasagot, tumalikod na ako. Sa paglabas ko ng silid, kinuha ko ang cellphone ko at pinindot ang isang speed dial. "Nasa gate siya. Simulan niyo na." Sa daan palabas, nakasalubong ko si Ginang Consuelo. Nakita niya ang determinasyon sa aking muka. "Sir?" Isara ang lahat ng pinto. I-activate ang full lockdown. Walang lalabas. Walang papasok hanggat hindi ko sinasabi. Utos ko. Tumango siya, walang tanong, at mabilis na kumilos. Nang marating ko ang malaking pinto sa harapan, huminga ako ng malalim. Sa labas, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang kanyang silweta sa labas ng gate. Si Ricardo Santos. Mukhang hindi siya tumanda, ngunit ang kapaitan sa kanyang mukha ay mas malalim na ngayon. Pinuksan ko ang intercom. "Mag-isa ka lang, Ricardo?" Isang mapanuyang tawa ang sagot niya. "Oo naman. Tayong dalawa lang ang kailangan para tapusin to, di ba, Alejandro?" Gaya ng dati. "Hindi na ngayon," sabi ko. At sa senyalis na yon, 2 itim na van na walang marka ang mabilis na huminto sa magkabilang gilid ng kalsada. Mabilis na bumaba ang mga armadong operatiba. Bago pa man makakilos si Ricardo, napaligiran na siya. Mula sa intercom, narinig ko ang kanyang mga pagmumura. Ang kanyang pagkabigla. "Traidor ka, Vergara!" Sigaw niya. "Natuto lang ako sa pinakamahusay," sagot ko, bago ko pinatay ang intercom. Kinabukasan, sa istasyon ng pulis, ang lahat ay tila isang eksena mula sa isang pelikula. Si Dr. Elena Reyes ay naroon, kasama namin ni Maria. Ang mga opisyal ay magalang, ngunit ang kanilang mga tanong ay matalas. Ang pinakamahalagang sandali
ay dumating nang hilingin nilang makausap si Enzo. Sa una, nag-alangan ako. Ngunit tumingin sa akin si Maria. Isang tingin na puno ng tiwala. Kaya niya yan. Bulong niya. Pumasok kami sa isang silid. Sa likod ng isang one-way mirror, nakaupo si Ricardo Santos, nakaposas. Lumuhod ako sa harap ni Enzo. Anak, tingnan mo ang lalaki sa loob. Kilala mo ba siya? Tumingin si Enzo sa salamin. Sa simula, ang kanyang mukha ay blangko. Ngunit pagkatapos, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang paghinga ay bumilis. Hinawakan niya ng mahigpit ang aking kamay. Papa, nandito lang ako anak. Hindi kanya sasaktan. Dahan-dahan, itinaas ni Enzo ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang lalaki sa likod ng salamin. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit sa tahimik na silid, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Siya po, sabi niya. May ahas sa kamay. Iyon lang. Iyon lang ang kailangan nila. Ang huling piraso ng ebidensya. Pag-uwi namin sa mansyon, isang kakaibang katahimikan ang sumalubong sa amin. Ngunit hindi na ito ang malamig at nakakatakot na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikan ng kapayapaan. Sa mga sumunod na linggo, ang mansyon ay unti-unting nagbago. Ang mga bintana ay laging nakabukas, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang tunog ng mga ibon. Ang amoy ng panlinis ay napalitan ng amoy ng mga bulaklak mula sa hardin na muling inalagaan. Ako, si Maria at si Enzo ay naging isang unit. Magkakasama kaming kumakain ng almusal. Sa hapon, tinutulungan namin si Enzo sa kanyang therapy, na ngayon ay puno na ng laro at tawanan. Sa gabi, sabay-sabay kaming nagbabasa ng mga libro hanggang sa makatulog siya. Ang mga pader sa pagitan namin ni Maria ay unti-unti ring gumuho. Nakikita ko na siya ngayon hindi lang bilang tagapagligtas ng aking anak, kundi bilang isang babaeng may sariling lakas at may pusong mas malaki pa sa lahat ng yaman ko. Isang gabi, matapos naming ihatid si Enzo sa kanyang silid, naabutan ko si Maria sa library. Nakatulog siya sa isang silya, isang libro ang nakakandong sa kanya. Mukha siyang pagod, ngunit payapa. Kumuha ako ng isang kumot at maingat na ikinumot sa kanya. Hinawi ko ang ilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng malambing na ilaw ng lampara, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang mainit na pakiramdam ng pagmamahal. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Yumuko ako at idinampi ang isang magaan na halik sa kanyang noo. Nagising siya. Nagtama ang aming mga mata. Walang nagsalita. Hindi na kailangan. Sa tinginan na yon, lahat ay nasabi na. Ngumiti siya. Isang nangiting nagpapaliwanag sa buong silid. Salamat, bulong ko. Hindi lang para sa ginawa niya para kay Enzo, kundi para sa ginawa niya para sa akin. Isang umaga, isang abogado ang dumating sa mansyon. Dala niya ang isang makapal na folder ng mga dokumento. Ipinatawag ko si Maria sa aking opisina. Ano po ito? Tanong niya. Nagtataka. Isang bagong simula. Sagot ko. Binuksan ng abogado ang folder. Sa ibabaw ng mga papeles nakasulat ang isang pangalan, The Catalina Foundation. Pakibasa po ito, Ma'am Maria. Sabi ng abogado. Itinuturo ang isang linya sa dokumento. May kinalaman po ito sa hinaharap ninyo. Nanginginig kong kinuha ang dokumento mula sa abogado. Ang aking mga mata ay nakatutok sa mga nakalimbag na salita. Ngunit ang aking isipan ay lumilipad. The Catalina Foundation. Binasa ko ang linya kung saan nakaturo ang daliri ng abogado. Co-founder and Managing Director, Maria Dalisay. Napatingin ako kay Don Alejandro. Ang aking puso ay puno ng mga tanong. Ngunit ang nakita ko sa kanyang mga mata ay hindi awa o pagtanaw ng utang na loob. Ito ay respeto at paghanga. Hindi ko ito matatanggap. Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. Isa lang po akong katulong. Dati, pagtatama ni Alejandro,
Isang maliit na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Umalis ang abogado. Iniwan kaming dalawa sa tahimik na opisina. Maria, ang ginawa mo para sa amin ay hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Ngunit hindi ito bayad. Ito ay isang paanyaya. Lumapit siya sa akin. Ang dating nakakatakot niyang presensya ay ngayon ay isang komportableng init. Ang pundasyong ito, pagpapatuloy niya, ay para tulungan ang mga batang katulad ni Enzo, mga batang dumaan sa matinding trauma, mga batang kailangan ng isang pusong katulad ng sayo para muling magtiwala. Sino pa ang mas karapat-dapat na mamuno dito kundi ikaw? Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Pero, paano po kayo? Ako ang magiging partner mo, sabi niya, at sa pagkakataong yon, ang kanyang mga mata ay tila nangungusap ng higit pa sa negosyo. Hindi ito utang na loob, Maria. Ito ang tadhana mo. Tadhana natin. Tadhana, isang salitang minsan ko nang isinumpa. Ngunit ngayon, sa piling niya, ito ay tila isang matamis na pangako. Ilang buwan ang lumipas na parang isang panaginip. Ang Mansyon Vergara ay hindi na isang mansyon. Ito ay naging isang tahanan. Ang mga pasilyo na dati puno ng nakakabinging katahimikan ay ngayon ay puno na ng tawa ni Enzo na tumatakbo at naglalaro na parang hindi kailanman naparalisa. Isang maaraw na umaga, nasa hardin kaming tatlo. Ang hardin na dati kulay abo at nalalanta ay ngayon ay isang paraiso ng mga rosas at sampagita. Si Enzo, suot ang kanyang soccer jersey, ay tumatakbo at sumisipa ng bola. Si Alejandro, na nakatiklop ang manggas ng kanyang polo, ay tumatawa habang sinusubukang habulin ang kanilang anak. Oo, anak namin. Dahil sa mga nagdaang buwan, naging ina ako kay Enzo sa lahat ng paraan maliban sa dugo. Ang daya mo, Papa! Sigaw ni Enzo, humahalakhak. Lumapit sa akin si Alejandro. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo, ngunit ang nangiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Tingnan mo siya, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ikaw ang gumawa niyan. Hindi, sagot ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Tayong dalawa. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na niya itinatago. Maria, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso na ngayon. Ang mansyong ito, itinayo ko ito para magtago, para takasan ng mundo. Ngunit dumating ka at ginawa mo itong isang tahanan. Huminga siya ng malalim. Alam kong marami pa tayong kailangang ayusin. Marami pa tayong sugat na kailangang paghilumin. Pero gusto kong gawin ang lahat ng yun. Kasama ka. Ang puso ko ay tila sasabog sa tuwa. Alejandro, hindi ko pa kayang mag-alok sa iyo ng singsing, sabi niya. Isang nahihiyang ngiti ang lumitaw. Ngunit kaya kong ialok sa iyo ang aking puso, ang aking buhay, maging partner ko, Maria, sa pundasyon at sa buhay. Bago pa ako makasagot, tumakbo papalapit si Enzo at niyakap kaming dalawa. Group hug! Sigaw niya masaya. Niyakap namin siya pabalik at sa gitna ng aming tawa, tumingin ako kay Alejandro at dahan-dahang tumango. Isang tango na nagsasabi ng lahat. Oo, oo, sa lahat. Nang gabing iyon, habang natutulog na si Enzo, nakatayo kami ni Alejandro sa balkonahe, magkatabing pinapanood ang mga bituin. Naaalala mo ba ang sinabi ko noon? Tanong niya. Nasa tuwing nagmamahal ako, iniiwan ako. Tumango ako. Mali ako, sabi niya. Hinawakan niya ang aking kamay. Hindi pala tungkol sa pag-iwan ang pag-ibig. Ito ay tungkol sa pananatili. Tungkol sa pagharap sa takot ng magkasama. Yumuko siya at dahan-dahan, marahan, hinalikan ako. Hindi ito isang halik ng pagnanasa, kundi isang halik ng pangako. Isang halik na nagbubura sa lahat ng sakit ng nakaraan
at nagpipinta ng isang magandang kinabukasan. Isang halik na nagsasabing, sa wakas, nakauwi na kami. Mula sa bintana ng silid ni Enzo, isang maliit na ibong sarima ni Manok na gawa sa papel ang nakadikit. Ang mga pakpak nito ay buo, nakabuka, na para bang handa ng lumipad anumang oras. At sa ilalim ng liwanag ng buwan alam ko na ang paglipad nito ay simula pa lamang.